Agad na nanahimik ang buong silid sa ilalim ng headquarters ng Black Viper Intelligence Unit. Tanging tunog ng digital projector at ingay ng wall clock ang bumabasag sa katahimikan. Nakatayo si Audrey Diaz sa harap ng mission board, nakasuot ng itim na tactical suit, habang matikas ang tindig niya. Ngunit kumakabog ang dibdib niya sa kakaibang kaba. Miss Diaz. Tawag ng boss niyang si Director Mateo Salazar, habang umiikot to sa civil chair. We've got a special target. Top priority. Covert op. Tumango lang siya, ni hindi siya nagtanong. Trabaho niya ito. Ito na ang kinamulatan niya. Lieutenant Will Ferrer, assigned sa Eastern Tactical Force. May mga hinalang involved siya sa illegal arms movement sa border ng Zamboanga. Under investigation din siya ng mismong ahensyang kinabibilangan niya. Napakunot ang noo niya. Anong intel ang basihan natin? Agad namang bumukas ang projector. Lumitaw sa screen ang litrato ng isang lalaki naka-army uniform. Matikas ang pangangatawan nito. Matulis ang panga. Matatalim ang mga mata at may hawig sa mga karakter sa espionage novels. Ngunit hindi katang-isip ang lalaking to. Totoo ito, at ito ang bagong assignment niya. May mga intercepted shipment. Documents point to someone under his command. Either cover-up or part siya ng sindikato. Objective? Tanong niya habang inaayos ang earcom sa tenga. Spy on him. Get close. Gather enough to bring him in or clear his name. Deadly si Ferrer. Marunong sumipat ng tao. Trust no one. Tumango siya. I better work alone. Not this time. You'll pose as a civilian consultant sa isang logistics projects under his unit. Start tomorrow. Kinabukasan, nakarating na nga si Audrey sa base ng Eastern Tactical Force. Mainit ang araw habang maalikabok ang paligid. Nangingibabaw ang amoy ng gasolina at langis. Suot niya ang simpleng puting blouse at maong. Ni walang bahid na mukhang trained agent siya. Paglapag pa lang ng paa niya sa loob ng compound, agad siyang sinundan ng 2 sundalo. Ni walang sabi-sabing dinala sa kung saan ang mga ito. Natigilan siya na makita ang pangalan na nakalagay sa pinto. Lieutenant William Ferrer, o mas kilala bilang Will Ferrer. Pagpasok niya pa lang, naramdaman niya agad ang tensyon sa loob ng silid. Miss Diaz. Malamig na tanong ng boses mula sa kabilang dulo ng table. Kinilabutan siya dahil doon. Paano kilala siya nito? Tumama ang paningin niya sa lalaki. Doon ay natagpuan ng mga mata niya nakaupong si Will Ferrer. Suot ang camouflage uniform. Ngunit mas nakakatakot ang mga matang nakatitig sa kanya. Tila x-ray ang tingin nito, dumadaan sa balat, lumulusot sa kaluluwa. Yes, Lieutenant. Audrey Diaz, Logistics Specialist. Pakilala niya habang pilit ang ngiti. Tumayo ang lalaki at agad na tumapat sa kanya. Tumango lang ito ng bahagya. Tell me something, Miss Diaz. Seryoso ang tinig nito. Ba't parang hindi logistics ang lakad mo? Bakit tila ang tindig mo mukhang mas maayos pa sa tindig ng mga tauhan ko? Napansin niya naman ang pagniwi ng lalaking nasa gilid niya at agad na tumindig ng maayos. Naginit ang batok niya sa kaba. Ngumiti ang lieutenant. Ngunit hindi itong ngiti ng kasiyahan. Ito ang klase ng ngiti na tila may nalalaman to. Don't worry. I won't report you immediately. Gusto ko lang malaman sino nagpadala sa'yo. Nanlamig ang katawan niya. I don't know what you mean, sir. Saad nito at tumalikod sa kanya. Fine. Let's pretend you're here for the numbers. But don't pretend you're harmless. Lumipas sa mga araw, hindi naging madali para kay Aubrey ang lahat. Sinubukan niyang sumunod sa role niya bilang logistics consultant. Tinatapos niya ang mga report. Iniikot ang supply depot. Kinakausap ang mga tao. Pero kahit anong gawin niya, ramdam niya lagi may mga matang nakatitig sa kanya. At laging si Will Ferrer yun. Habang nasa briefing room siya para sa inventory files, biglang dumilim ang ilaw. Gabi na kaya naman naging alisto siya. Lalo na nang tumunog ang alarm.
Agad siyang nag-react. Binunot niya ang baril mula sa ilalim ng mesa habang nakikiramdam sa paligid. Ngunit tahimik ang buong lugar at walang katao-tao. Pero maya-maya pa naramdaman niyang may presensya sa likod niya. Quick reflexes. Bulong ni Will habang hawak ang flashlight. Napaharap siya dito at agad na tinutok ang baril dito. Hindi siya kinakabahan. Hindi pwede. Ngunit hindi rin siya makatingin ng diretsyo. Kakaibang init ang dala ng lalaking to. Relax. Testing lang yon. Emergency drill. Standard protocol. Sabi ni Will, hindi naman siya kumibo. But impressive. Hindi lahat ng logistics specialist may concealed carry skills. Self-defense. Tipid na sagot niya. Tumawa ito ng mahina at papanukso. Self-defense, huh? Or secret offense? Napakuyom si Audrey sa hawak na baril bago tumalikod at tuluyang hindi na kumibo. Mag-ingat ka, Miss Diaz. Sabi pa nito habang naglalakad palayo. Marami sa lugar na to. Ang hindi totoo ang pinapakita nila. And that includes you. Habang nag-iisa siya sa barracks ng gabing yon, binuksan niya ang mission recorder sa ilalim ng unan. Nare-review niya ang mga interactions nila ni Will. Ngunit masyado na magulo ang isip niya. Hindi na siya sigurado kung trabaho pa ba ito. O baka unti-unti na siyang nahuhulog. Gwapo ito. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari. Ngunit alam niya hindi siya pwedeng bumigay. Ngunit paano kung hindi lang siya nagmamatsyag? Paano kung si Will mismo may sinusundan ding mas malalim na misyon? At paano kung siya pala ang totoong target? Simula't simula. Maaga pa lang kumikilos na si Audrey. Pinagmamasdan niya ang buong compound mula sa likod ng salamin ng operations building. May paparating na shipment mula sa Zamboanga base at inaasahan niyang naroon ang lead na kailangan niya. Hawak niya ang scanner sa kaliwang kamay at hawak naman ang kanang kamay ang phone na may encrypted tracker. Isang lalaking nakakap ang lumapit sa truck. Hindi ito bahagi ng regular unit na logistics. Mabilis siyang bumaba. Habang tinutumbok ang truck gamit ang likas na tikas na isang bihasang agent. Lumapit siya sa isang sundalo. Private, sino yung lalaking yan? Tinignan ito ng sundalo bago umiling. Ma'am, di ko kilala. Di ko siya kasama sa team. Nang marinig ang sagot nito, agad na tumakbo siya papunta sa truck. Bago pa siya makarating, umandar na ito. Sa loob na ilang segundo, mas mabilis na tumakbo siya. Hinahabol ang sasakyan habang tumatalon sa gilid nito. Kumapit siya sa metal bar ng side rail habang binubuksan ang pinto sa likod. Inilabas niya ang maliit na flashlight at tinamaan ng ilaw ang ilang kahon na may selyo ng armas. Illegal weapons shipment? Bulong niya sa sarili. Biglang bumukas ang pinto sa harap ng truck. Sumulpot doon na isang lalaki. Mabilis tong umikot at tinutukan siya ng baril. Wala kang karapatang buksan to. Mariing sabi nito. Ngunit hindi siya umatras. Sinikmuraan niya ito sabay kuhas sa baril. Sa isang iglap, nasa ilalim niya ng lalaki. Pinatong niya ang tuhod sa dibdib nito habang hawak ang baril. Sino ka? Hindi dapat ikaw ang nagtatanong yan. Boses mula sa likuran. Napalingon si Audrey dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. Si Lieutenant Will Ferrer. Patay. Yun ang nasa isip niya. Itinutok nito ang baril sa kanya. Get off him. Dahan-dahan siyang tumayo pero hindi niya binitawan ang baril. Hindi rin siya nagsalita. Naglakad ang lieutenant palapit sa lalaki habang kinukuha ang identification nito bago tinignan. Private Mendez, Logistics Support, Clearance, Level C. Napasinghap naman siya. Wala siya sa listahan ng assigned personnel. Pero ang clearance niya legit. Malamig na tinalikuran siya nito. Ikaw ang hindi ko makita sa clearance list. Mapanindak na saad nito. Ginagawa ko lang trabaho ko. Sagot niya at tig-iwas ng tingin. Anong trabaho, Miss Diaz? Pag-iimbestiga sa sarili kong mga tauhan na para bang ikaw ang may otoridad dito? Galit nitong tanong. Hindi mo naiintindihan. Hindi ako tanga, Audrey.
Mariing sabi ni Will habang nakatitig sa kanya. Alam ko may sinusunod ka ibang utos. Hindi logistics ang dahilan ng presensya mo dito. At ngayon sinaktan mo ang tauhan ko? That's enough. Naramdaman niya ang otoridad nito, na para bang bigla na lang siya magtatransform bilang isang tuta sa ilalim ng leon. Hindi ko siya sinaktan para sa wala. May dalang armas ang truck na to. Lahat ng shipment dito may armas. Military base to. Pero may clearance sa mga yon, kahit di mo tanggapin. Umigting ang panga niya, at galit siyang tumalikod. Naiinis sa kawalan ng lakas na makapagsagutan pa. Come with me. Utos ni Will. Sa loob na interrogation room, tanging si Audrey at Will lang ang nasa loob. Matalim ang tingin ng lalaki habang umiikot sa paligid niya. Magaling ka. Mabilis. Malakas at sanay sa laban. Pero ang problema, hindi mo alam kung kailan umatras. Hindi ako umaatras sa kasinungalingan. Pero ikaw mismo nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi siya kumibo, inirapan niya lang ito. Ipinadala ka nila para bantayan ako. Pero bakit? Ano ang sinasabi nila sa'yo? Na posibleng bahagi ka ng sindikato. Tumawa si Will. Malamig, mapanlin lang. Lahat ng tauhan ko, dumaan sa masusing background check. Alam ko kung sinong loyal at kung sinong hindi. Pero ikaw ang hindi ko mabasa. Naiinis na tumayo siya. Alam ko hindi ka kriminal, pero kailangan ko makasiguro. Ganun ba? Lumapit ang lieutenant sa kanya habang tinatapatan ang mukha niya. Ano pang kailangan mo makita? Sabihin mo, I'll follow. Lumuwa ang tensyon sa pagitan nila na mas lalong nagpahigpit sa dibdib niya. Gusto niyang umatras, pero hindi siya papayag na matalo sa titig lang nito. Kailangan ko malaman kung sino ang kasabwat sa shipment. Kailangan ko malaman kung sino ang kasabwat sa shipment. Kailangan ko malaman kung bakit sa unit mo pumasok ang kahina-hinalang mga galaw. Unti-unting humakbang palapit si Will sa kanya, kaya naman naramdaman niya ang mainit na hininga nitong tumatamas sa balat niya. Bakit hindi ka nagtanong sa akin na maayos? Ba't kailangan mo magsinungaling? Dahil hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Ngayon, tanong nito halos pabulong na. Alam mo na bang mapagkakatiwalaan mo ko? Hindi siya nakasagot. Hindi niya kayang magsinungaling sa sariling nararamdaman. Hindi na lang ito basta another mission niya. Lumalalim na ang involvement niya. Hindi lang sa kaso, kundi sa taong ito. Tumalikod ang binata sa kanya. Starting tomorrow, assign ka sa team ko. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, sumama ka sa mga operasyon namin. Pero tandaan mo, Audrey, sa mundong to, minsan ang kalaban mo, sarili mo rin pala. Tuluyan na ngang lumabas si Will sa silid at iniwan siyang nakatayo doon. Gulong-gulo at hindi sigurado kung saan siya mas nalulunod. Sa misyon niya o sa mga matang hindi siya pinapalaya. Mainit ang hapon sa tactical field na Eastern Base. Nag-aalab ang araw sa kalangitan. Parang apoy na nagpapabigat sa bawat akbang. Ngunit hindi ito naging hadlang para kay Audrey. Nakatayo siya sa gitna ng training ground. Suot ang bagong issued na military gear. Pinagpapawisan ang buong katawan niya ngunit hindi siya umatras. Nakasalampak ang baril sa kanyang dibdib habang pinagmamasa ng briefing na hawak ni Will. Magkakaroon tayo ng simulation raid mamayang gabi. Ang unit natin magpe-penetrate sa abandoned warehouse sa Barangay Pintado. Full gear, silent op. Anunsyo ni Lieutenant Ferrer habang kinakausap ang mga tauhan. Tumango ang lahat kabilang si Audrey. Nang matapos ang briefing, lumapit sa kanya ang binata. Tinignan siya nito ng matalim ngunit may bahid ng pagsusuri sa mga mata nito. Kaya mo bang sumabay? Hindi ako nagpapauna. Hindi rin ako nagpapaiwan. Sagot niya habang diretso nakatitig sa mga mata nito. Tumango ito at bahagyang umiti. Good. You're with me tonight. Tahimik ang buong operasyon. Ang mga convoy nila ay nakaposisyon sa labas ng warehouse. Walang tunog maliban sa malamig na ihip ng hangin at ang mahinang tunog ng ziplock gear na binubuksan. Tumabi si Will sa kanya bago sila pumasok. Ingat ka sa loob. Hindi to practice lang. Alam kong pinasok ko. Mataray na sagot niya.
Umiilaw ang green signal sa headset nila. Napansin naman niya ang pagsenyas ni Lieutenant Ferrer. Mabilis at maingat na pumasok ang team sa loob ng eksakto naman ang galaw ng bawat isa. Habang lumalalim sila sa loob ng warehouse, nararamdaman ni Audrey ang presensyang hindi pamilyar. Napatigil siya sa tabi ng lumang container at marahang tinapik sa balikat ni Will at sumenya sa bandang kanan. Tumango ito. Biglang sumulpot ang dalawang armadong lalaki. Itinutok ng mga ito kay Will ang baril. Walang inaksayang segundo si Audrey. Mabilis na tumalon siya kaya naman tinamaan ang isa sa leeg gamit ang elbow strike. At malakas na bumagsak ito. Hinugot naman niya isang dagger. Itinapon sa kamay ng pangalawang lalaki na agad napasigaw at nabitawan ng baril. Tinapos naman ni Will ang galaw. Tinadyakan nito ang lalaki sa dibdib. Dahilan para tumilapon to sa kahon ng bakal. Huminga siya ng malalim habang hinihingal. Nice timing. Sabi ni Will. Ngumiti siya. Sanay ako sa ganyang laro. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, may sumabog na flashbang sa may kabilang bahagi ng warehouse. Napasinghap siya habang bumabalot ng liwanag sa paligid. Tila nabingi ang tenga niya. Nang magbalik ang kanyang pandinig, naramdaman niyang may kamay na humilas sa kanya, mabilis at marahas. Kinuyom niya ang kamao at sinuntok ang lalaking nasa likuran. Tumama ito sa panga at natumba, pero may dumating pa na dalawa. Naramdaman niyang hinawakan siya sa braso. Saka tinadyakan ng tagiliran niya. Napaluhod siya sa sakit. Ngunit bago pa siya tamaan ulit, isang putok ang bumasag sa tensyon. Tumilapon ang kalaban. Nakita niya si Will na nakaharang sa harap niya. Hinihingal ito. Ngayon may hawak na baril. Tumayo ka! Utos nito. Gusto niya itong tarayan. Ngunit sumunod na lang siya habang hawak ang tagiliran. Sama ka sa akin, lalabas tayo dito. Mabilis na tumakbo silang dalawa. Sinusundan nila ang emergency exit. Lumusot sila sa likod ng warehouse, kung saan naghihintay ang isa pang team. Pinuntiryan nila ang likod ng isang delivery van at sumakay agad. Ayos ka lang? Tanong nito nang sa wakas makapagpahinga na sila sa loob. Sanay na sa sipa. Kaya naman. Hindi kita iniwan kanina. Hindi kita pababayaan. Hindi siya nakapagsalita agad. May kung anong init na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi lang ito basta adrenaline. May halong takot. May halong tiwala. Mahirap ipaliwanag. Nasa infirmary si Audrey. Nililinis ng medic ang galo sa braso habang tahimik siya nakaupo. Pumasok naman doon si Will na walang suot na jacket, halatang bagong ligo. Ayos na ba yan? Tanong nito habang papalapit. Tumango naman siya. Mas masakit yung sinabi mo kahapon. Nag-angat ng kilay ang binata. Alin doon? Yung hindi kita pababayaan. Umupo si Will sa tabi niya. Tumahimik sila. Tanging tunog na electric fan at mga yabag ng nurse sa background ang naririnig. Audrey, hindi kita ginagalaw bilang asset. Hindi rin kita tinitignan bilang kaaway. Pero nahihirapan ako ituring kang kakampi kung di mo sinasabi ang totoo. Tinignan naman niya ito ng diretsyo at wala siyang balak umiwas. I'm not spying you. Cause I want to bring you down. Gusto ko malaman kung totoo ang sinasabi ng intel. Pero habang tumatagal, mas nakikita ko kung sino ka at mas nahihirapan akong kumalas. Sagot niya, bakit? Dahil sa lahat ng misyon ko, ngayon lang ako natakot. Kumunot ang noon nito. Takot saan? Takot na baka totoo ka nga. Nagtama ang mga mata nila. Walang nagsalita na ilang segundo. Ngunit sapat ang katahimikan para sabihin ang hindi nila kayang bigkasin. Bigla na lang itong tumayo at tigiwas ng tingin. May field up ulit bukas. Dapat nandun ka. Roger that. Habang lumalabas ang binata, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya alam kung saan patungo ang misyon nila. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ito basta-basta misyon lang. May puso nang nadamay. Sumiklab ang araw sa itaas ng kampo. Pero mas mainit ang tensyong bumalot sa loob ng command center. Nakapulupot sa likod ng leeg ni Audrey ang headset habang hawak niya ang tablet na naglalaman ng bagong impormasyon.
Tinapik niya ang screen at lumitaw ang confidential report mula sa Central Intelligence. Lieutenant, nakuha ko na ang confirmation. Sabi niya sabay lapit kay Will. Itinigil naman ito ang pag-inspeksyon sa armas. Galing sa main office? Tumango siya. May delivery ngayong gabi. Illegal arms. Sasabay sa humanitarian cargo. Isang grupo mula sa Northern Syndicate ang makikipagtagpo sa supplier. Marahang kinuha nito ang tablet mula sa kanya at tinignan ng detalye. Kung totoo to, mas malaki ang mga kasangkot kaysa sa akala natin. At mas delikado to kaysa sa huling raid. I'm ready. Buong tapang niyang sagot, ni walang bahid ng takot sa boses niya. Tayo lang ang pupunta. Hindi ko pagkakatiwalaan ang buong unit ko. Hindi natin alam kung sino ang kasabwat sa hindi. Hindi na siya kumibo pa. Naupo siya sa bench at hinigpitan ng sintas ng kanyang tactical boots. Ramdam niya ang bigat ng misyon, pero hindi siya aatras. Hindi ngayon. Lalo't si Will ang kasama niya. Bumiyahe sila sa isang modified civilian vehicle. Gabi na tanging ilaw ng dashboard na nagsilbing liwanag sa loob ng sasakyan. Tahimik si Will habang minamaneho ang van. Habang abala naman siya sa pagbubuo ng mapa ng target location gamit ang portable drone data. Tatakbo sila sa pier. Sabi niya, may isolated na warehouse sa dulong bahagi ng pantalan. May isang pasukan sa harap, pero may lumang tunnel sa likod. Doon tayo papasok. Tumango si Will. Kailangan natin silang hulihin sa akto na ibinababa ang kargamento. Nagkatinginan sila dahil doon. Hindi na nila kailangan ng mahabang paliwanag. Sanay na sila magbasa ng kilos. Hindi na kailangan ng tanong kung kaya ba nila magkasundo sa operasyon. Alam na nilang oo. Sumapit ang oras nang dapat ay pag-atake nila. Pumasok sila sa tunnel na halos mababa ang kisame. Kailangan gumapang sila sa putikan at damuhan. Tahimik ang paligid. Pero rinig nila ang tunog ng mga lalaking nasa taas ng warehouse. Tila may mga nagpapalitan ng kargamento. Naglabas si Will ng mini camera. Pinadaan nito yung sa butas ng kahoy sa sahig ng gusali. Confirmed. 6 sila. Armed. Isang truck ng armas. 2 crates ng granada. At sniper rifles. May leader. Kilala ko yan. Si Gregorio Ramos. Kilala ko rin siya. Ex-military. Tinanggal siya dahil sa black market selling ng armas. Isa sa mga most wanted ng intel unit ko. Nagkatinginan sila na parehong lumalim ang tingin. Ihanda ang gas. Pagkasara ng pinto, pakawalan natin. Mas madali silang aarestuhin kapag wala sa kondisyon. Tumango naman siya sabay kuha ng maliit na canister mula sa tactical bag. Sumilip muli si Will. Now. Pinaandar ni Audrey ang release button. Ilang segundo lang nagsimula nang umusok sa loob ng bodega. Nagkagulo ang mga kalaban. Narinig nila ang sigawan, mga yabag na parang dagang nagtatakbuhan. Tumalon palabas ng tunnel si Will. Naagad naman niyang sinundan. Tinutukan nila ng baril ang bawat lalaki nakita nila. Walang pumalag. Bumagsak ang 3 sa pagkahilo. 2 ang tinamaan ng warning shot. Isang lalaki na lang ang nakatayo. Si Ramos. Itinutok nito ang baril sa kanya. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Ramos. Isang hakbang papaputukin ko to. Itinaas ni Audrey ang 2 kamay. Hindi mo kailangan gawin yan. Akala mo hindi kita kilala, Diaz? Alam ko ikaw ang agent na pinadala para hulihin ako. Oo. At ngayon tapos na yung laro mo. Subukan mo lumapit. Isasama kita sa impyerno. Mabilis na tumakbo si Ramos. Itinutok ang baril sa kanya. Kasunod ng malakas na putok na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Bumagsak si Ramos sa lupa. Tumama ang bala sa balikat nito. Hingal na hingal si Lieutenant Ferrer na para bang mauubusan ng hininga nang kinalabit nito ang gatilyo. Mabilis tong lumapit sa kanya at marahang tinapik ang balikat niya. Ayos ka lang? Oo, okay lang. You're safe now. Habang kinukulong ng arriving unit ang mga suspect, hindi maiwasan ni Audrey na mapatingin kay Will. Hindi ito tumiklop sa gitna ng panganib. Hindi ito umalis sa tabi niya. At sa bawat sandaling lumilipas, lalo siyang nahuhulog. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa misyon, kundi sa isang lalaking hindi niya dapat minamahal. Na makabalik sila sa base,
Tahimik silang naglakad sa barracks. Ang binata ay tuloy-tuloy lang ang hakbang, habang siya naman, hawak ang jacket habang sinusundan to. Pagdating sa opisina, bigla siyang huminto. Lieutenant. Huminto naman si Will at lumingon. Bakit mo ako niligtas kanina? Pwede mo naman akong hayaang harapin siya. Hindi ka naman dapat masugatan para sa akin. Dahan-dahang naglakad palapit ang binata. Nandito ka sa ilalim ng unit ko. Kung pababayaan kita, anong klaseng leader ako? Ganun lang ba yun? Dahil isa lang akong team member mo? Nauutal na tanong niya, kaya napatahimik si Will. Tinignan lang siya nito ng diretsyo. Kung hindi mo pa rin ramdam ang sagot, baka hindi ko na kailangan sabihin. Tumalikod dito at pumasok sa loob ng silid. Naiwan siya nakatayo sa hallway. Hawak ang pintig ng puso niyang biglang pumilis. Alam niyang delikado ang nararamdaman niya, pero hindi niya na kayang baliwalain pa. Madilim ang paligid ng kampo, pero hindi natutulog ang tensyon. Tahimik ang mga barracks, ngunit gising na gising si Audrey. Nakahiga siya sa kama habang nakatitig sa kisame. Tumutunog pa rin sa utak niya ang sinabi ni Will kanina. Isang simpleng linyang walang direktang sagot pero tumagos sa puso niya. Bumangon siya, suot pa rin ang tactical shirt at pants. Lumabas siya ng barracks at naglakad patungo sa armory. Kailangan niyang ilabas ang bigat ng dibdib niya. Kailangan niyang marinig ang totoo mula kay Will. Sa di kalayuan, nakita niya nakatayo ang binata sa gitna ng helipad. Mag-isa ito habang nakatingin sa kalangitan. Maingay ang mga kuliglig. Malamig ang hangin, pero hindi siya natinag. Lumapit siya sa likod nito. Di ka pa natutulog? Sambit niya na walang patumpik-tumpik. Hindi naman lumingon ang binata. Maraming kailangan pag-isipan. Kasama ba ako sa iniisip mo? Nang lumingon ito, nagtagpo ang mga mata nila. Oo. Natigilan siya sa biglang sagot nito. Sabihin mo nga kung ano iniisip mo. Hindi madali ito, Audrey. Hindi kita pwedeng tratuhin bilang isang simpleng agent. Hindi kita pwedeng ituring lang bilang tauhan. Hindi mo na rin ako tinitignan bilang kalaban. Sagot naman niya. Tama ka. Nagpalitan sila ng tingin. Walang nagsalita, pero parehong nauunawaan ang katahimikan. May nakita ako kakaiba sa intel report ngayong gabi. Sabay abot ni Audrey ng tablet mula sa likod ng tactical belt niya. May insider dito sa kampo. May nagpapasa na impormasyon sa Northern Syndicate. Kinuha ni Will ang tablet at tinignan ng nilalaman. Kumunot ang noon nito. Sino? Ito ang encrypted file na nakuha ko mula sa burner phone ng isa sa nahuli kagabi. Pinindot niya ang isang button at lumitaw ang pangalan. Sergeant Elias Velarde. Si Velarde? Isa siya sa mga pinakamatagal ko na nakasama. Tumango naman siya. At siya ang tanging tao may access sa lahat ng mission codes mo. Siya rin ang nag-handle ng communication lines ng buong unit. Hindi nagsalita si Will. Nagsimula itong maglakad pabalik ng command center. Agad naman siyang tumayo at sumunod dito. Pagdating nila sa loob ng building, naroon si Velarde. Nagbibilang to ng mga papeles habang may hawak na radyo. Velarde, may kailangan tayo pag-usapan. Tumayo ng tuwid ang lalaki. Sir, sumama ka muna sa interrogation room. Halata naman ang pagtataka sa mukha nito. May problema ba, sir? Audrey, pakikuha ang printout ng intel. Tumalima naman agad siya. Pagbalik niya, ibinigay niya ang papel kay Will. Ito ang patunay. Aniya, tumango naman si Will. Inilapag yon sa harap ni Velarde. Nakipag-ugnayan ka sa Northern Syndicate. May pinadala ka mga location code, movement schedule, at intel tungkol sa raid natin kagabi. Umiling-iling si Velarde. Di ako yon. Wala ako kinalaman dyan. Tumayo ang binata at tinapunan to ng matalim na tingin. Huwag mo ko lokohin. Elias. Maging ang sistema. Ilang taon na tayo magkasama. Kilala ko ang kilos ng taong guilty. Tumayo ito, tila magtatangkang tumakbo. Pero nahawakan agad niya ang braso nito at itinumbas sa mesa. Inilabas niya ang posas
at ikinabit sa kamay nito. Bitiwan mo ako, hindi ako traidor. May paraan para mapatunayang totoo ang sinasabi mo. Pero ngayon, ikaw ang pangunahing suspect. Matapos ang interogasyon, bumalik si Audrey sa barracks. Hinubad niya ang kanyang combat boots at naupo sa gilid ng kama. Tumitig siya sa kamay niyang namula sa pagposas. Hindi siya sanay na magdala ng emosyon sa trabaho. Pero tila unti-unti nang bumubukas ang damdamin niya. Ilang sandali pa, may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Will. Tahimik ito pero seryoso ang muka. Kaya mo pa ba? Tanong niya. Lagi. Kakayanin ko. Sagot nito. Umupo si Will sa gilid ng mesa sa loob ng kwarto. Pinagkatiwalaan ko si Velarde. Pero kahit ganun, kailangan kong gawin ang tama. Minsan, mas mahirap ipagtanggol ang katotohanan kaysa sa kaibigan. Lalo na kung may halong emosyon. Sagot niya. Kaya nga delikado tayong dalawa. Nagkatinginan sila. Parehong alam ang ibig sabihin ng bawat salita. Pwede mo pa rin ako layuan. Kung sa tingin mo, ako ang magpapahamak sa'yo. Hindi sumagot si Will. Tumayo ito bago lumapit at tinawakan ang kamay niya. Hindi kita lalayuan. Huwag kang magpapakasiguro. Sigurado na ako. Tumibok ng mas mabilis ang puso ni Audrey. Hindi niya kayang magsinungaling sa sarili. Sa bawat misyon, sa bawat putok ng baril, sa bawat araw na lumilipas, nauhulog siya sa lalaking dapat lang sana babantayan niya. At ngayon wala siyang takas. Naglalakad si Audrey sa gilid ng runway. Mag-aalas 3 ng madaling araw pero gising ang diwa niya. Umihip ang malamig na hangin. Nilamig ang balat niya pero hindi siya umatras. Tulad ng dati, pinili niyang harapin ang sariling katahimikan. Hindi niya inasahang papasok si Will sa buhay niya ng ganito kabilis at ganito kalalim. Hindi trabaho ang pumipigil sa pagtulog niya, kundi damdamin. May mga hakbang sa likuran pero hindi siya lumingon. Di ka pa rin natutulog? Ikaw, ba't kising ka din? Di ko alam. Sagot nito at huminto sa tabi niya. Tahimik silang tumayo. Wala ni isang nagsalita. Nakatitig lang sila sa runway na binabalutan ng hamog. Malayo sa gulo ng syudad, malapit sa gitna ng panganib. At kung totoo man, na may natitira pang isang kasabwat sa loob ng kampo, wawasakin natin sila. Sagot ni Will. Hindi ako papayag na may sumira sa unit na to. Pati sa'yo. Tanong niya sabay tingin sa mata nito. Lalo na sa akin. Hinawakan ni Will ang kamay niya. Hindi na siya nagtaka. Hindi na siya nagtulak palayo. Marahan niyang pinisilang palad ng lalaki. Pumunta ka sa barracks ko. Bulong ni Will. Nagulat si Audrey. Ano? Tahimik dun. Mas makakapag-usap tayo na maayos. Hindi siya umangal pero hindi rin naman siya umatras. Marahil may pagkamaharot pa rin talaga siya. Kaya naman kusa siyang sumama. Pagpasok nila sa barracks, agad sinara ni Will ang pinto. Nakapatay ang ilaw. Ang liwanag lang ng desk lamp ang nagbigay ng malambot na anino sa mukha niya. Naupo si Audrey sa sofa, habang si Will nagbuhos ng tubig mula sa tumbler at inabot sa kanya. Uminom ka muna. Tinanggap niya naman ang baso. Salamat. Umupo ang binata sa harap niya. Nakaluhod ang isang tuhod, habang nakasandal ang siko sa hita. Tinignan siya nito na tila inaaral ang bawat galaw niya. Audrey, ayoko malito ka. Hindi kita nilalapitan dahil lang sa trabaho. Hindi kita nilapitan dahil lang sa isang misyon. May iba pa. Tinignan niya ang binata. Matalim ang mga mata. Sabihin mo ng malinaw. Ikaw ang gusto ko. Hindi lang bilang agent. Hindi lang bilang kakampi o kalaban pa man. Ikaw mismo. Hindi na siya kumura pa. Hindi na siya nagbiro. Hindi ba malito? Laban sa lahat ng panuntunan ng pagiging sundalo. At ako isang spy. Alam mo madumi ang papel ko dito. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kang karapatang mahalin. Biglang kumalma ang loob niya. Biglang tumahimik ang bagyo sa dibdib niya. Lumapit siya kay Will. Hinawakan niya ang pisngi nito at tinignan ng malalim na pagkapit ng lalaki sa kanya. Baka pagsisihan mo to. Hindi. Ang mas pagsisisihan ko.
kung iiwas pa ako sa nararamdaman ko ngayon. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Hinalikan siya ni Will walang pag-aalinlangan. Walang takot. Mariin. Mainit. Totoo. Tumugon si Audrey. Hinawakan niya ang batok nito. Kinuyom ang balikat nito. Pinuhos sa halik ang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Sa isang gabi, naging totoo ang lahat ng ayaw niyang aminin. At pagkaraan ng ilang oras, nakahiga silang magkatabi. Hindi na nagsalita. Nakatitig lang sa kisame. Ramdam ang bigat at init ng bagong kabanatang pinasok nila. Hindi to magiging madali. Lalo na kapag nalaman ng command. Bulong ni Audrey. Hindi ko hahayaang saktan kanila. At kung kailangan ko lumaban sa mismong sistemang sinumpaan ko ipagtanggol, gagawin ko. Handa ka ba ipagpalit ang ranggo mo? Ang karir mo para lang sa akin? Tinignan ni Will ang mga mata niya. Ikaw ang dahilan kung ba't mas malinaw ngayon ang laban ko. Hindi lang dahil sa hostisya, kundi dahil alam ko may taong katabi ko sa misyon na to. Hindi lang bilang kasamahan, kundi bilang kasama sa lahat ng laban. Hindi alam ni Audrey pero tumulo ang luha niya. Hindi siya iyakin. Hindi siya madaling matinag. Pero ngayon humarap siya sa pinakamapanganib na misyon ng buhay niya. Ang magmahal. Wala tayong kasiguraduhan bukas. Sabi niya, kaya ngayon, yakapin natin na meron tayo. Saad ni Will. Niyakap siya ni Will. Mahigpit at mainit. At sa katahimikan ng madaling araw, sa gitna ng kampong puno ng sikreto at pagtataksil, dalawang kaluluwang sugatan ang nagtapat ng damdamin sa gitna ng gulo. Sumabog ang tensyon sa loob ng command center, bandang 8:00 ng umaga. Pumasok si Captain Reyes, may hawak na encrypted file at dumiretso sa mesa ni Will. May bago tayong problema. Kinuha ni Will ang flash drive at kinabit sa system computer. Sumulpot sa monitor ang isang classified file na naleak sa dark web 2 oras ang nakalipas. What the hell? Bulong ni Will habang pinagmamasa ng lumilitaw na impormasyon. Coordinates ng lahat ng covert operation nila sa Mindanao region. Kasama pati ang pangalan ng mga assets. Lumapit si Audrey. Hawak ang main log report mula sa surveillance team. Hindi galing sa labas ang breach na to. Galing sa loob. Meron pa tayo natitirang ahas sa kampo. Hindi sapat ang pagkulong kay Velarde. May kasabwat siya. Lumapit si Will sa harap ng tactical board. Ipinaskil niya ang printout ng IP trace at logins. Ito ang log ng tumago sa firewall kanina 6:00. Iisa lang ang may ganitong access level. Si Tech Sergeant Jerome Acosta. Si Acosta? Singit ni Audrey. Wala siyang record ng anomaly. Tahimik yun. Halos hindi nagsasalita. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin siya agad nakita. Tumakbo si Captain Reyes palabas ng room. Hahanapin ko siya. Kailangan natin siya makuha ngayon din. Habang kumikilos ang buong kampo para hanapin si Acosta, pumasok si Audrey sa data room. Gamit ang sarili niyang device. Pinasok niya ang security cam feeds at ni-rewind ang footage bandang 6:00. Nakuna ng camera si Acosta na pumasok sa restricted zone. Bitbit niya ang isang maliit na hard drive. May sinusulat siya sa papel. Tapos sinilid niya sa tactical bag niya. Tumayo agad si Audrey. Kinuha niya ang earpiece. Lieutenant, nakita ko na si Acosta. Tumakas siya gamit ang motorbike patungong east perimeter. Nakasuot ng civilian gear. On my way. I-delay mo siya kung kaya mo. Tumakbo si Audrey palabas. Sumakay siya ng motor at sinundan ang ruta ni Acosta. Tumakbo ang adrenaline sa dugo niya. Wala siyang oras para mag-alinlangan. May misyon siyang dapat tapusin. Nasundan niya si Acosta sa isang abandonadong gusali malapit sa burol. Bumaba siya ng motor. Kinuha ang silencer pistol mula sa holster. At tahimik na pumasok. Narinig niya ang mahinang tunog ng laptop at ang pag-click ng external drive. Naglalabas ng file si Acosta. Acosta! Sigaw niya. Nagulat ang lalaki. Agad itong tumayo. Binunot ang baril. Pero naunahan siya ni Audrey. Tinamaan niya ang kamay nito gamit ang warning shot. Nalaglag ang baril. Napaatras si Acosta. Wala kang takas. Huli na ang lahat.
Naipasa ko na ang data. Kanino mo pinasa? Tanong niya. Nilapitan to at pinusasan. Hindi mo na kailangan malaman. Sagot ng lalaki habang umingisi. Biglang sumabog ang sidewall ng gusali. Natumba si Audrey. Pumasok ang dalawang armadong lalaki na may takip sa muka. Binunot niya ang baril, pinaputukan ng isa sa balikat. Lumaban siya habang kinukublihan ng lamesa. Tumayo si Acosta, sinubukan tumakas. Pero sinalubong siya ng isang uppercut mula kay Will. Nakararating lang. Nahulog ang lalaki sa lupa. Tumulong si Will kay Audrey. Pinaputukan niya natitirang kalaban at tinamaan to sa hita. Sigurado ka bang ayaw mo magpahinga kahit minsan? Tanong niya habang hinahabol ang hininga. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Mas gusto ko tong adrenaline kaysa umiyak sa kwarto. If that's the case, pasado ka sa field. Hinila nila si Acosta at binalik sa kampo. Kinabukasan, habang nakatayo sa harap ng intel room si Audrey, dumating si Will, may hawak na file. Iniabot niya ito kay Audrey. Ito ang mga pangalan na pinaghihinalaan kasama ni Acosta. Isa rito ang handler niya. Binuksan ni Audrey ang folder. Nang makita niya ang isa sa mga pangalan, nanlamig ang pakiramdam niya. Kilala niya ang taong ito. Hindi. Anong problema? Tanong ni Will. Tinignan niya ito sa mata. Isa siya sa mga tumayong tagapagligtas ko noong training ko sa Undercover Academy. Tinulungan niya ako makatakas mula sa Northern Cartel noong una kong assignment. Baka ginamit lang niya ang tiwala mo. Wala tayong choice kundi imbestigahan siya. Hindi nagsalita si Audrey. Tumalikod siya, hawak pa rin ang folder. Hindi lang operasyon na nakasalalay ngayon. Pati puso niya, muling sinusubok. Sa labas ng kampo nagsimula ng gumalaw ang mas malalaking puwersa. Nagsasanib ang dating magkakalabang organisasyon. May paparating na gera. At sa gitna ng lahat ng ito, magkasama si Audrey at Will. Hindi na bilang sundalo at espiya, kundi bilang dalawang taong nagdesisyong ipaglaban ang isa't isa sa gitna ng digmaan. Naglakad si Audrey papasok sa Intel office. Hawak pa rin ang folder na binigay ni Will. Mabigat ang bawat takpang niya. Humihigpit ang hawak niya sa file, habang lumalalim ang bawat buntong hininga. Binuksan niya ang pinto ng silid kung saan nag-aantay ang isang malawak na digital board. Napapalibutan ng pangalan, litrato at koneksyon ng mga pinaghihinalaang kasabwat. Tumigil ang mata niya sa isang pangalan, Agent Marcos Villano. Hindi siya pwede magkamali. Ito ang unang tumulong sa kanya nang muntik na siyang mahuli ng Northern Cartel. Ito ang nagturo kung paano mabuhay bilang espiya, paano magsinungaling ng may kumpiyansa, paano magtago na hindi nagmumukhang takot. Pero ngayon, ito rin ang pangunahing suspect bilang handler ni Acosta. Dumating si Will, tahimik lang pero alerto. Tumayo siya sa tabi ni Audrey at tinitigan din ang pangalan ni Marcos. Kilala mo ba siya? Oo, siya ang dahilan kung bakit nakatapos ako ng training na buhay. May misyon siya sa Zamboanga noong nakaraang buwan. Yun ang huling beses na nag-report siya. Mula noon, di na namin siya makontak. Tapos biglang sumulpot ang leak mula sa parehong region. Paliwanag ni Will. Tinitigan ni Audrey ang litrato ni Marcos. Matalas pa rin ang titig nito sa larawan. Malalim, mapagmasid. Ngunit ngayon, ang titig na yon nagbabadya ng pagtataksil. Kailangan ko makita siya. Hindi pwedeng ikaw lang, sasama ako. Tugon ni Will. Baka hindi siya lumabas kung may kasamang sundalo. Alam niyo kung paano kumilos kapag may threat. Hindi kita hahayaang lumusong mag-isa sa gubat. Mariing sagot ni Will. Hindi ito personal lang. Kailangan ko itong harapin. Dahil ako ang dahilan kung bakit nakapasok siya sa sistema. Ako ang nagrekomenda sa kanya nun. Ako may kasalanan. Hindi mo kasalanan kung pinili niya magtaksil. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung hindi ko man lang sinubukang tanungin siya kung bakit. Napapailing si Will. Ganon din naman ang babae. Pero may paraan para gawin tong ligtas. Ako ang magsiset up ng perimeter. I'm not letting you walk into that jungle unarmed. 2 araw ang lumipas.
dumating ang impormasyon mula sa isang anonymous contact. May lalaking nagtago sa abandonadong communication outpost sa Sierra Verde. Dating covert site na ngayon inabandona ng military. Sumakay si Audrey ng motor. May suot na civilian gear at earpiece na konektado kay Will. Naglatag ng covert unit si Will sa perimeter. Nakaabang ang 3 sniper team sa likod ng bundok. Pagdating niya sa outpost, binuksan niya ang pinto gamit ang backup key na ginamit nila ni Marcos. Tumunog ang isang lumang bell alarm, palatandaan sa loob na may bisitang dumating. Nakatayo sa dilim si Marcos, nakasandal sa poste ng isang sirang antena. Hindi nagbago ang itsura nito, maliban sa mas malalim na eyebags at mas mapait na ngiti. Akala ko di ka na darating. Akala ko rin di mo ako tatawagin. Sagot ni Audrey. Umupo siya sa lumang lamesa. Hindi siya umalis sa paghawak sa baril sa tagiliran niya. Alam mo na kung ba't ako nandito. Hinahanap po ang dahilan, di ba? Lahat ng ginagawa natin, Audrey, may dahilan. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang dahilan ko? Di ko kailangan ng drama. Gusto ko ng totoo. Tumawa si Marcos. Alam mo ba, kung ilang taon ako naglingkod sa bansang to, ilang beses akong pinadala sa misyon na hindi man lang pinangalanan, tinuring akong disposable. Hanggang sa isang araw, may mas mataas na alok. Binenta mo ang sistema para sa pera? Hindi lang pera, karangalan, kapangyarihan, laya. Lahat ng hindi kaya ibigay ng gobyerno natin. Sa tulad ko. Tumayo si Audrey. Ginamit mo ako para makapasok. Ginamit mo yung tiwala ko. Totoo lahat ang tinuro ko sa'yo. Hindi ako nagsinungaling pagdating sa mga leksyon. Pero ginamit ko ang access mo at hindi ko pinagsisisihan. Dahil sa ginawa mo, may mga buhay na nawala. May mga kasamang pinatay sa field dahil sa intel leak mo. Collateral damage. Hinugot ni Audrey ang baril. Tinutok niya ito kay Marcos. Sabihin mo, kung sino ang susunod mong target. Hindi ako takot mamatay, Audrey. Pero kung talagang kaya mong barilin ako, gawin mo na ngayon. Tinitigan niya ito. Nanginginig ang daliri niya pero nanatili siyang matatag. Hindi kita babarilin, Marcos. Ihahatid kita pabalik sa kampo. At doon mo harapin lahat ng ginawa mo. Pumasok si Will sa pinto. Nakatutok din ang baril. Magaling ang pagkakuha mo na oras. Sabi niya kay Audrey, nirecord ko lahat. May sapat tayo ebidensya. Nagtaas ng kamay si Marcos. Ngumisi. Akala ko, ako may hawak sa lahat. Pero mukhang tinalo mo ako, Diaz. Huwag mo na akong tawagin Diaz. Hindi mo na ako kilala. Habang dinadala nila si Marcos sa military truck, hindi tumingin si Audrey sa likod. Tumutok siya sa daan, sa direksyon ng kampo, at sa sunod na hakbang. Sa dami ng sikreto na sumabog, isa lang ang sigurado. Hindi niya kaya magtiwala agad sa kahit kanino. Pero habang hinawakan ni Will ang kamay niya, naramdaman niya may isang taong kayang manatili. Kahit sa gitna ng pagtataksil, may isang lalaki na naninindigan sa tabi niya. Naglalakad si Audrey sa hallway ng headquarters. Nakatutok ang mata niya sa kanyang cellphone. Bawat mensahe may kabuntot na alinlangan. Si Will, hindi pa rin makapaniwala na ang taong tinulungan niya, si Marcos, may ganito kadilim na agenda. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang tanging malinaw sa kanya. Lahat ng ginawa ni Marcos may layunin. At bawat takbang ni Audrey para protektahan ang misyon nila. Nang makarating siya sa briefing room, nakita niya si Will na nagmamasid sa isang mapa ng Mindanao. Ang mga coordinate na nakalista ay mga lugar kung saan magkakaroon ng operasyon ang kanila mga kasamahan. Ngunit lahat ng iyon may tinatagong lihim. Isa sa mga pangalan na nakita ni Audrey ay ang pangalan ni Sergeant Vargas, isang close colleague ni Will, at kasama sa mga inaalam ang pagiging suspect sa kasunduan ni Marcos. Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Will nang makita siya. Agad niyang tinago ang isang folder na may pangalan sa tabi ng table. Masyado kang tahimik, Lieutenant. May nangyari ba hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ni Audrey.
Hindi tinatago ang hinagpis ng kanyang tono. Tumingin si Will sa kanya. Ang mga mata niyang naglalaman ng kung anong hindi matanggap na katotohanan. Si Vargas, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin pa. Lalo na makita ko ang koneksyon niya kay Marcos. Si Vargas? Puno siya ng operasyon sa Mindanao. Si Marcos ang pinakaunang tagapagtanggol niya. Dumilat si Will. Ang mukha niya naging seryoso. Alam mo bang si Vargas ang unang nag-report kay Marcos? Nang mawala siya sa komunikasyon na nakaraang buwan? Hindi ko na dapat sinasabi pa to sa'yo pero may hinala ako. Pwede ba? Itigil mo na yung mga hinala mo, Will. Hindi na ito tungkol sa iyong mga suspetsa eh. Hindi ko na kaya magpatuloy na walang katiyakan. Umakbang si Will papunta sa mesa at binuksan na isang folder. Ang mukha ni Vargas nakalista doon. Ngunit sa pagkakataong to, ipinakita ng file ang lahat ng misyon na target na nakatali sa pangalan niya. Lahat ng lugar na binisita ni Vargas, parehong may koneksyon kay Marcos. At ang mga coordinate, ngayon lang napansin ni Will, tumutok sa mga pinagmulan ng mga leaks. Audrey. Natigil si Will. Audrey, pwede bang tumigil tayo kahit saglit? Kailangan ko muna makapag-ugnayan kay Vargas. Kung ikaw makakita sa kanya, baka magbago ang lahat. Tama ka. Magkakaroon ng pagbabago. Pero hindi sa mga taong iniisip mo. Lumabas si Audrey sa briefing room. Hinahanap ang sinasabing koneksyon sa buhay ni Vargas. Ang kanyang hinala tila nagiging problema. Hindi na lang basta pwedeng mangyari. Hindi siya papayag na maging dahilan ng pagkatalo. Habang papalapit si Audrey sa mga kanto ng kampo, naramdaman niyang may kasunod siya. Mabilis niyang sinuri ang paligid at doon niya nakita si Vargas. Hindi nito siya tinabihan, ngunit tumigil sa tapat na isang lumang communication post. Audrey. Bati ni Vargas na makita siya. Maganda ang takbo na operasyon ah. Hindi ba't marami na kayo nalutas na kaso? Walang sagot si Audrey. Ang mga mata niya'y tuwid at walang takot. Kung maghahanap ka ng sagot mula sa akin, madali lang. Nasa iyo lahat ng kailangan mo malaman. Subalit di ko kayang tapusin to, nang hindi ka dumadaan sa isang pagsubok. Lumapit si Audrey. Hindi tinitignan si Vargas. Sinadya niyang palapitin ang sarili para mas mapansin niya ang posibleng senyales ng kaalaman na may hawak si Vargas. Isang tanong lang. Si Marcos, may kaugnayan ba sa operasyon niyo? Sumulyap si Vargas. Nagkaroon ng matalim na ekspresyon sa mukha niya. Bakit? Ano ibig mong sabihin? Sa lahat ng mga misyon, bakit hindi niyo ako sinabihan tungkol kay Marcos? Hindi ko na kaya maging bulag. Hindi ko kayang patagilid na maghanap. Sabihin mo na sa akin lahat. Nagtiyaga si Vargas. Tinignan siya ng malalim. Maswerte ka pa, Audrey. Nakita ko ang pag-aalinlangan mo. Kung tatanungin kita, gagawin ko ba ito para sa bayan o para sa personal kong interes? Hindi mo pa rin ako kayang linlangin, Vargas. Ang sagot ni Vargas ay isang matamis na ngiti. Ngunit sa likod ng labi nito, may ibang pagkatao na dumaan. Tumagilid ang mukha ni Audrey. Nilapitan na isang kanto ng pader ng communication post. Nakita niya may naka-install na camera. Isang huling palatandaan na si Vargas, hindi nag-iisa. Ito na, Vargas. Inaasahan ko lang na hindi mo na ako papahirapan. Gabi na nang dumating si Audrey sa headquarters. Malalim na ang gabi at tanging ang mga ilaw mula sa monitor nagbigay liwanag sa buong silid. Isa siyang bagong tao sa lahat ng ito. Walang takot pero puno ng tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sino. Ngayon, sa harap ng pinakamatinding pagsubok, kailangang harapin ni Audrey ang isang katotohanan na magiging sanhi ng malaking pagbabago ng kanyang buhay at sa buhay ni Will. Abala pa rin sa pag-check ng military records ng lalaki sa isang maliit na mesa. May mga kopya ng impormasyon at mga coordinates na naipon mula sa nakaraang operasyon. Ngunit tila may hindi pa rin nagiging malinaw sa isip ni Will. Isang bagay na hindi may paliwanag ni Audrey. Ang damdamin niya sa bawat takbang nila magkasama. Matapos ng lahat na nangyari, hindi na siya sigurado kung anong nararamdaman niya. Darito ka na.
Sabi ni Will na makita siya sa pintuan. Hindi ko alam kung anong desisyon na gagawin natin ngayon, pero kailangan mong malaman ang lahat. Lumapit sa kanya si Audrey. Sige, sabihin mo na lahat. Hindi na pwedeng magsinungaling pa. Ang totoo, ang lahat na nangyari, mula sa misyon kay Marcos at kay Vargas, lahat to bahagi ng isang mas malaking laro. Minsan, ang mga eksperto, hindi nasusubok hanggat hindi nila natutuklasan ang mga lihim ng kanilang kasamahan. Kailangan mo magtiwala sa akin, Audrey. Pero tandaan mo, lahat ng ito, nagsimula sa isang desisyon na hindi ko inasahan. Si Vargas, siya ang mastermind ng lahat ng ito. Hindi siya basta miyembro lang ng misyon. Nasa kanya ang susi para makapasok ang mga hindi inaasahang alok. May mga kasamahan siyang hindi pa natin natutuklasan. Siya ang unang nagbigay ng impormasyon kay Marcos. Siya ang magpapakita sa atin kung gaano kalalim ang sabuatan. Nanatili si Audrey na nakatayo sa harap ni Will. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ko, Will. Lahat ng training ko, lahat ng tinurong taktika, hindi ko pa rin kayang harapin ang lahat ng ito. Magtiwala ka sa akin. Kung magkasama tayo, mababantayan kita at hindi ko hahayaan na mawala ka sa tabi ko. Ngunit si Audrey, hindi na muling magpapalinlang. Hindi mo alam kung anong pakaramdam na mapagkaita ng tiwala, Will. Hindi lang sa mga tao kundi pati sa sarili mo. Lumabas siya ng silid. Naglakad papunta sa parking area. Sumunod si Will at tumabi sa kanya. Hindi nagsalita. Naglakad silang dalawa, magkasunod papunta sa labas ng kampo. At pagdating nila sa lugar na malayo sa kampo, nagtago si Audrey sa likod ng isang puno. Hinanap ng mata niya lahat ng posibleng gawin ng mga sundalo ni Vargas. Tumayo si Will sa tabi, tinitignan ang kasabwat at galaw ng mga kalaban. Alam mo, Audrey, tama ka. May mga pagkakataon na hindi ko kayang basahin lahat ng kilos mo. Pero hindi kita bibigyan ng dahilan para magdalawang isip. Nakaharap siya kay Audrey. Matalim ang mga mata. Pero nagpapakita ng pag-aalala. Kung di ko kayang patunayan ang pagkatao ko, sasama ka pa ba sa akin? Hinawakan ni Audrey ang braso niya. Itiwala ako sa Will, pero meron akong prinsipyo na kailangan sundin. Mabilis na gumalaw ang mga kalaban. Nagsimula silang maglatag ng traps. Alam ni Audrey na hindi na nila matatakasan ang laban na yon. May mga tanong pa ba? Wala na. Wala nang tanong. Hindi na kaya ang pigilan ni Audrey ang galit na sumabog mula sa kanyang puso. Hindi na siya magpapanggap na walang epekto lahat na nangyayari. Ang mga lihim, ang pagkakanulo, ang sakit na dulot ng bawat akbang nila ni Will, lahat ng yon nagbigay ng bigat sa kanyang balikat. Walang ibang susunod sa atin kundi si Vargas. Sabi ni Will, matatag ang boses. Naglakad sila na magkasama patungo sa nakatagong sentro ng operasyon. At nagmamasid sila sa paligid. Ano ang plano natin? Makikipagkita tayo kay Vargas. Alam ko kung saan siya pupunta. Kailangan nating tapusin to. Hindi ko kaya maging pabigat sa misyon mo. Saad ni Audrey, habang tinitignan ang galaw ni Will. Hindi ko kaya magpatuloy na magtago sa dilim na to. Audrey, hindi ko pababayaan ang misyon. Hindi kita pababayaan. Ang mahalaga ngayon malaman natin ang lahat. Paano kung ito lang ang pagkakataon na magkahiwalay tayo? Paano? Paano kung sa huli, lahat ng ito isang pagkakamali na hindi na natin kaya ayusin? Tama ka. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero hindi natin matatakasan ang katotohanan na tayong dalawa magtatapos ng laban na to. Pagdating nila sa lugar kung nasan si Vargas, nagtakip sila ng maskara. Tinutok ni Will ang baril sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan. Sabi ni Audrey, sa matalim na boses. Hindi nagsalita si Will, ngunit sa bawat sandali, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pangako ng ginawa nila. Itinutok ni Audrey ang kanyang mata sa pintuan ng kubo. Sa loob nandun si Vargas. Walang kalaban-laban. Walang iba makakaalam kung ano mangyayari.
Wala nang atrasan to. Magtulungan tayo. Pumasok sila sa kubo at ang mga ilaw ay bumangon sa loob ng maliliit na espasyo. Nang makita nila si Vargas, nakatayo sa isang sulok at ang mga kamay nakatago sa likod. Ngumiti ito ng matamis, ngunit ang ngiti ay puno ng malupit na kasinungalingan. It's nice to see you too. What are you doing here? Alam mo kung ba't kami nandito? Ang dami mong nagawang kalokohan. Kasalanan. Come on, Diaz. We all are sinners. Pare-pareho lang tayo. Sa bandang huli, kung sinong malakas, siya ang mabubuhay. Sumugod si Will. Inabot ang baril sa kanyang kamay na nakatutok kay Vargas. Hindi kami titigil, Vargas. Ibigay mo na lahat ng impormasyon at tapusin na natin to. Kung gusto mo matapos to, Will, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ang misyon mo ang prinsipyo mo. Nagkatinginan sila ni Audrey. Alam nilang hindi magtatagal ito. Sa huling sandali, ang tanging magtatangi ay kung sino ang tunay na may kontrol sa katotohanan. Matapos ang matinding labanan, naglakad sina Will at Audrey papunta sa isang sulok ng safe house. Pumasok sila sa isang maliit na kwarto, puno ng mga gamit at kung ano-ano pa. Wala silang plano kung ano susunod na gagawin. Nang magkatinginan sila at magtama ang kanilang mga mata, sabay silang napabuntong hininga. Marahang umiling si Audrey. Magkahalong pagod at gaan ang sistema. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Hindi ako pwedeng magpanggap na walang epekto sa akin lahat ng to. Nakakapagod, Will. Pero masaya ako kasi kasama kita. Audrey. Nakatitig na sa kanya ngayon si Will. Hinawakan nito ang kamay niya. Naramdaman ni Will ang init sa kanyang katawan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Mabigat ang hakbang. Ang mata nito'y naguguluhan. Tila puno ng tanong na walang sagot na katiyakan para dito. Pilit nilalabanan ni Will ang kanyang damdamin. Napahinga ng malalim si Audrey. Nang halos dumikit ang katawan ni Will sa kanya. Ang init na nagmumula sa kanilang mga katawan, nagsisimula ng magsanib. Ramdam nila ang lalim ng nararamdaman para sa isa't isa. Ang kabog ng puso, ang pag-aalab ng katawan nila, hindi na nila kayang pigilin. Hindi niya alam kung paano at kailan nagsimula ang lahat ng yon. Pero ngayon hindi na nila kayang baliwalain. I love you, Audrey. I love you with all my heart. Namungay ang mga mata ni Audrey sa sinabi ni Will. Nagtagpo ang kanilang mga labi. At sa isang saglit, nawala ng saysay ang lahat ng nangyari, ang lahat ng paghihirap. Hindi na itinago pa ni Audrey ang lahat ng pag-aalinlangan. Tumugon siya sa halik ni Will. Ang halik nila ay puno ng pagsabog, matamis, magulo at puno ng pighati. At ang halik na kanilang pinagsaluhan, ang nagselos sa kanilang samahan. At walang kaalam-alam si Audrey na ang bawat halik ni Will maghahatid sa kanila sa isang bagong mundo. Nagpatuloy ang gabi sa pagitan nila, isang gabi ng pagnanasa, mahigpit na yakap at walang hanggang pagmamahalan. Natapos ang pagsubok na kanilang pinagdaanan. Nanagot ang dapat managot. Nalinis ang pangalan ni Will. At si Audrey bumalik sa dating trabaho bilang isang maayos na spy agent. Marami man silang pinagdaanan na magkasama, ang mahalaga, natagpuan nila ang isa't isa. At sa simpleng yakap at tamis ng halik ni Will na binibigay kay Audrey, yun ang isang patunay na kayang-kaya gawin lahat ni Will para kay Audrey. At handa siyang talikuran ng serbisyo para sa babaeng minamahal na nais niyang makasama
habang buhay. The End.